Joy TV. Ngayon, matutunghayan natin kung paano ba talaga nagsimula ang tao. But before that, let's watch this video. We do what we must because we can. For the good of all of us, except the ones who are dead. But there's no sense crying over every mistake. You just keep on trying till you run out of cake. And the science gets done and you make a neat gun for the people who are still alive. I'm not even angry, I'm being so sincere right now. Even though you broke my heart and killed me and tore me to pieces and threw every piece into a fire. As they burned, it hurt because I was so happy for you. Now these points of data make a beautiful line, and we're out of data, we're releasing on time. So I'm glad I got burned. Think of all the things we learned for the people who are still alive. And for us to understand the video, let's have our guest for today. He is none other than Mr. Charles Darwin. Hello, Miss Joy. Hi, Mr. Darwin. How was your day? Well, actually, it's good. So, about the video, what is that all about? That video is all about my theory. It's a theory of evolution. Theory of evolution? Ano yun? Actually, theory of evolution is a widely held notion that all life is related and descended from a common ancestor. Ano naman po ang ibig sabihin nun? Ibig sabihin, ang bawat nilalang dito sa mundo ay pinaniniwalaan kong may pinanggalingan. Ito ay nabase sa pagbabago ng kapaligiran. Well, actually, I come out with an observation and inferences. Ano-ano naman po yung mga inferences na nagawa ninyo? Well, nag-umpisa ako dito sa inference. I have 5 inferences actually. First, variation. Variation, ibig sabihin, may pagkaiba-iba ang bawat organismo. Second, is the competition. Ibig sabihin, ang organismo ay nagpapaligsahan dahil sa limited na resource na pinagkukuhaan dito sa ating kapaligiran. And third, is offsprings. Ibig sabihin, ang organismo ay pwedeng gumawa ng maraming offsprings upang manatili dito. Pang-apat is the genetics. Ibig sabihin, yung mga offspring o yung mga anak ay may nakukuwang mga traits galing sa kanilang mga magulang. And last is the natural selection. Ibig sabihin, ang mga organismo na may kakayahang ay may karamihan at mga nakakapalusog na katangian ay may kakayahang mamanatili dito sa mundo at magparami. So, kahit pala ang evolusyon ng tao, ay may proseso pa rin pala. Oo. Yes. So, paano nangyayari yung evolution? Actually, nangyari yung evolution dahil sa sinabi ko kaninang natural selection. Ang natural selection ay pakikibagay ng pisikal na katangian ng mga hayop upang mabuhay sa lugar na kinilalagyan nila. Sa English, survival for the fittest. Ibig sabihin nito, ang bawat organismo ay pumipili ng lugar at pagkain upang silang mabuhay at magparami. Dahil dito nagkakaroon ng mutation. Nagbabago ang kanilang anyo dahil sa natural selection. So, ano naman yung DNA? Paano nagbabago ang DNA ng isang organism? Ang DNA or deoxyribonucleic acid ay nakalagay sa cell, particularly dun sa nucleus. So, actually nabumutate yung DNA dahil sa kapaligiran. Pagbabago ng kapaligiran. Halimbawa, yung radiation. So, yung radiation kung saan may kakayahan nitong baguhin yung characteristics ng DNA. And usually, yung nakukuwang genes ng mga offsprings ay yung mga advantages.
which is makakapag-benefit ito sa kanila. Tulad ng ibon, 'di ba, may pakpak at may kakayahang lumipad. Nakukuha ng isang ibon ang sa offspring nila ay kakayahang makapaglipad, which is yun yung benefits nila. Ah, ganun pala yun. So, ibig sabihin, yung mga characteristics natin ngayon, nanggaling din sa mga sinaunang organismo. Oo, tama yun, Nabuhay. Miss Joy. Tama. Tama. So, sinasabi mo ba na ang evolution ay nangyayari through changes on their physical features? For you to really understand my theory, I will explain how man evolved, and I brought some examples. Pero bago natin ipagpatuloy ang ating usapan, magbabalik po ang Joy TV!